Pinakamahirap patawarin ng Pinoy. Ang Pinoy ay mainipin. Sanay na sanay yung mga American audience na mahabang kwento. Ang Pinoy hindi eh. Pagka medyo hindi mo napatawa ng 30 seconds, 1 minute, kakalikot na ng phone yan. Gusto mo maka-offend ng tao, mag-religion joke ka. Political ka, siguradong kalahati doon mawawala. Kasi hindi ako iniimbita sa mga birthday kasi corny raw. Seryoso yan? Oo. Malalaman mong iniiwasan ka ng mga tropa mo pag may GC na sila, nawala ka. Alam naman natin na kapag stand-up comedian ka, yung appeal mo sa babae iba. Andun na ako. Declare ko naman may asawa ako eh. So pagka may mga umahanga-hangang ganyan, mas maganda naman yung gano'n eh. Alam mo, ang nakakalungkot lang sa Pinoy, hinihintay ka nilang maging super successful bago ka nila i-acknowledge. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Natatawa ako dahil yung guest natin ngayon, stand-up comedian. And hindi ako mahiya, sasabihin ko fan talaga ako. Kasi every night, siya yung stress reliever ko. Pinapanood ko lahat ng skits niya online, YouTube. Nung nag-show siya sa States, pinanood ko yung special na yon. Tapos sa TikTok, yung mga online na upload sa kanya, pinapanood ko. Ladies and gentlemen, Sir Alex Calleja. Hi, hello. Sir! Hi. Yay! Thank you Ako, thank you rin. Ako, hindi ko akalain na makakaharap kita. Hindi ako nanonood ng Tagalog before, pero ang pinasok ko talagang pelikula, yung May Minamahal. Aga Mulaken. Aiko, yun talagang unang-unang rom-com na talagang tinablan ako. Thank you, Sir Alex. Although I see you, pag nag-guest ako sa Showtime before. Oh, I write for Showtime. Yeah, because you are one of the writers there. Diba? You're the head writer. Hindi naman. Ano lang, isa sa mga writer, pero gumagawa kami ng mga segment, mga pakuludan. Kasya, mga Miss Q&A, so mga ganung mga segment. And of course, the mga spills. Pinanood ko rin yung interview mo kay Isko, yung grupo kayo, lahat ng mga komedyante, nag-iinuman kayo. Oo. First time ata niya ginawa yun, naglagay sila ng sisig. Kaya lang hindi pwedeng kainin ng sisig sa maliwanag. Kaya pinaliwanag ko. Ang sisig, kinakain yun lagi sa beer house. Ginawa lang ang pagkain ngayon yun. Pero... Napanood ko nga. Tapos, every time na nagkakaroon ka ng skits about your wife, tawang-tawa ko yung sa kotse. Oo. Totoo ba yun? Totoo yun. Yung mga historical. Lahat ng ginagawa ko is na-experience ko talaga. And sometimes yung wife ko pa nagsasabi na, alam mo, nag-aaway kami. Minsan titigil siya, gawin natin comedy to. Tapos gagawin niya, susulat ko. Pati yung toothpick? Yes, totoo yun. Sabi ko alam ko, pinapanood ko talaga. Ang mga experience na ginawa ko lately, pag gumigising ako, nakatingin siya sa akin. Tapos magtatanong kagad siya. Ang madalas mangyari, papaluin niya ako kasi nanaginip siya. Talaga? Oo, alam mo na, masaya kami matutulog. Pag tulog namin, mga alas 5, hampasin ako. Sabi ko, bakit? Sino yung kasama mo? Sabi ko, saan? Napanaginipan ko, may kasama ka. May pangalan siya, may binigay daw akong singsing. Tapos kung tratuin niya yun, parang totoo. Na parang, kaya mo magbigay sa kanya ng singsing. Never mo akong binigyan ng singsing na ganyan. Sino yun? Sabi ko, naghanaginip ka lang. Kahit na may mga sinasabi, panaginip, totoo raw yun. Ginagawa ko lang comedy, pero yung mga nangyayari yun, totoo yun. Yun naman ang lagi eh. Pati yung sa nanay mo. Nanay ko talaga is 93 years old ngayon, pero talagang nagkakasino siya. Oo, so gano'n. Oo, ang lahat ng komedyante, hinuhugot nila sa personal dapat yung gagawin mo na nakakatawa. Pero nung nangyayari yun, seryoso? malungkot yun. Kaya may mga komedyante na parang depressed kasi yung original source nila is a serious event sa buhay nila. For example, yung nanay ko, nagsusugal siya, nawawala talaga kami ng pambayad, ng bahay, ng ilaw. So, nakakalungkot noon yun. Pero ngayon, gagawin ko na katatawanan. San Sebastian College ako, aalis ako na kompleto yung bahay namin. So, syempre, San Sebastian. Tapos, ang yayain ako ng mga classmate ko, pagdating ko, wala kaming gamit. So, ginawa ko na lang, comedy yun, na pagdating ko, wala kaming gamit. Nasaan ba? Hindi, bagong lipat kami. Tapos, binibenta pala ng nanay ko sa mga kapitbahay namin. Kaya pag pumunta ako sa kapitbahay namin, sasabihin ng kapitbahay ko, uy, pilatong. Sala mo yan eh. Mga gamit namin doon. So, totoo yun ang mga panahon na yun. Bilang komedyante, Sir Alex, hindi ka ba nauubusan ng mga inputs? Siyempre, di ba meron kang burnout or drain? Hindi eh. Yung akala kong ubus na, bilib tayo sa mga doktor, di ba? Ang doktor, opera ng opera, pero may nakikita sila na hindi natin nakikita. Yung ako, ewan ko ba, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakakita lagi ako na nakakatawa sa isang simpleng bagay. Or sitwasyon? Kaya sitwasyon, grocery, nakakita ako ng manok, nakabalot, nakalagay, raised in a stress-free environment. Yes. Umabot na tayo sa ganun. Ay ko dati namamalengke ka lang, wala
wala kang pakialam kung ano nangyari sa manok, basta binili mo siya. Ngayon, concern ng tao sa manok kung paano siya pinatay, paano siya pinalaki. So na-imagine ko, paano pinaraise yung stress-free? Ano ba? Kulay puti ba yung kulungan ng mga manok? May mga nagka-piano ba habang pero 45 days lang mabubuhay yung manok. May stress yun. Pagpapatay mo na, kahit wala siyang stress, basta papatay mo na yung manok, stressful yun. So hindi ko alam kung saan nila sinabi yung race in a stress-free environment. So ang daming nakakatawa sa paligid. Hindi ka maubusan, promise. Kaya siguro, it takes na ikaw ang kauna-unahang Pilipinong komedyante or stand-up comedian to ever perform in Dubai. Ayun, medyo sinerte kami doon sa yung Dubai Comedy Festival. Nakapag-perform kami in Tagalog. Tapos doon sa Dubai Opera. Ang huling nag-perform doon, Lea Salonga. Wow. Kita mo naman kung anong binagsak ng kwalidad. Lea Salonga, Alex Calleja. Sa iba, pinagmamayabang yun. Lea Salonga, Alex Calleja. Pero pag nakita mo yun, ibig sabihin, wala ka sa gusto available na ako na umabot. Naitawid mo. Oo, natuwa kami dahil ang laki ng venue tapos kasabay na yung mga international comedians. Sa mga Pinoy, in Tagalog. So, nakakatawa pag magpatawa sa ibang bansa kasi yung mga Pinoy sabik na sabik sa kahit di sila makauwi, yung buhay lang ng mga Pinoy, di sila madalas makauwi. Pero pinakamahirap patawarin ng Pinoy. Bakit? Ang Pinoy ay mainipin. Gusto nila agad punchline? Oo, pagka nanood ka ng mga jokoy, pag napansin mo, sanay na sanay yung mga American audience na mahabang kwento, pwede kang maglakad-lakad. Ang Pinoy, hindi eh. Pagka medyo hindi mo napatawa ng 30 seconds, 1 minute, kakalikot na ng phone yan, makipagkwentuhan na yan. So, nasanay ako dun sa mabilis na punchline. So, ang Pinoy ba, sa nature natin, gusto pa rin nila yung slapsticks ba? Ang Pinoy may pagka-visual. So, pag ikaw nagpakapurong American stand-up ka, hindi ka kaagatin ng Pinoy. Dapat halo ka. You are a combination of that. Because when I watched you, naglalakad ka lang. Dapat merong animated ka ng konti. Tapos, ang pinag-uusapan nyo dapat relatable. Pero, haluan mo ng, kasi laking ano ako eh, laking Dolphy ako, laking Dito Big and Joey, laking Pork Chop Duo. So, hindi ko binibitawan yung core ng Pinoy. Pero, ang style lang is kwento. So, ano siya, animated ka dapat. Tapos, hindi mo bibitawan yung Pinoy. Nung nag-concert ka sa New Frontier, alam mo ba, Sir Alex, bumili akong ticket, hindi lang ako nakapanood. So, pinamigay ko yung ticket na binili ko para sa ano mo. Buti na lang pinamigay mo. Iba, hindi pumunta ko, di bakante. Hindi! Pinamigay ko sa Sayang, kaibigan ko kasi nung time na nagkaroon ng emergency sa district ko. Kasi that's how much I wanted to really see you perform live. Kaya sana sa mga susunod, kung may live show ka, manunood talaga ako, Sir Alex. Meron, October 4 and 5, meron pa rin. Saan? Meron akong birthday show, October 4 and 5, Maybang Theater BGC. Wow, October 11, Music Museum. October 12, Insular Life. Bakit ko ginawa yun? Kasi may mga tao na, ang mga Pinoy kailan ang show mo? Friday, wala kang Saturday. Pag Saturday, wala kang Friday. So, ginawa ko 4 and 5. Ay, BGC, wala ang QC area. Music Museum, Green Hills yan. Wala kang Alabang, Insular Life. Pag talagang kulang na lang mag-perform ka sa tabi, may bakanting lote ka dyan. Ako na mag-a-adjust. Punta ako sa bahay nyo. Ang Pinoy kailangan perfect. Pag hindi ka masyado, hindi ka level na mga Taylor Swift o hindi ka mga BTS na level, kailangan perfect na perfect talaga sa Pinoy para panoorin ka. Alam mo, hindi ka masyadong wala ka pa doon. Pag halimbawa, wala kang Sabado, wala kang QC, kailangan ma-checklist. Sabado, QC, alas 7, tapos sweldo. Sabi ko, saan yung lugar nyo? Ako na pupunta para ako na lang mag-perform sa inyo. Sir Alex, napansin ko rin, napaka-generous mo sa mga kasamahan mong stand-up comedian. May grupo ka na tinayo. And in fact, kasama mo yung isa dito, si Marlon. So talagang, ano yun? Kasi di ba yung mga ibang komedyante, pagka meron silang gift na innate sa kanila sa pagpapatawa, sarili nila kasi syempre, bakit ko isi-share yan sa iba? Ba't ka ganon? Kasi yung, parang ang tanong mo, ba't ka ganon? Ganyan-ganyan yung wife ko. Ba't ka ganon? Kasi ang generous mo eh. Kasi naniniwala ako na hindi kayang mag-isa lagi. Kasi ang dami-dami opportunity. May event na hindi mo mapupuntahan. May opportunity na hindi mo mapupuntahan. Ba't susuluhin mo? Binibigay mo yung sa mga kasama lahat, mo. para matuloy itong kahit anong larangan, kailangan meron kang pinapasa, sinasama. Kasi para lumago yung isang field, isang comedy, kailangan maraming mga tao kasi para makater mo lahat ng mga gusto. Kasi yung mga comedy naman na hindi ko masyado trip si Alex. Gusto ko medyo may mga topic naman na iba. So, nagbe-build ako ng mga comedian kasi alam ko... So are you the manager of this group? Hindi. Naggagawa ko ng group tapos ang ginagawa ko, minomonitor ko yung mga jokes nila. Kasi dahil writer ako ng Showtime, Going Bulilit, alam ko yung taste nung tao. Ayoko rin maka-offend. Ina-avoid ko yung politics, ina-avoid ko yung religion. Kasi naniligaw kami ng tao ngayon eh. Gusto mo maka-offend ng tao, mag-religion joke ka. Siguradong kalahati doon mawawala. Yes. Mag-political ka, kalahati doon mawawala. Makakaaway mo pa. Kaya nga nagpunta ang tao para masaya eh. Pwede ako magkaroon ng political pero kailangan tayo, yung sama-sama tayo. Anong pinaka-political joke ko? Problema sa tubig, traffic. Which is an everyday. Everyday yun. Kala mo yan. may politics pero hindi. Pinagtatawanan natin lahat. Pero ang ginagawa ko sa ila, ayoko na masyadong nakaka-offend. Ayoko ng ganun. Kaya minomonitor ko lang sila. Tapos may open mic kami, practice ng practice. Yung open mic din, Sir
Alex? Ano yan? Once a week nyo ginagawa? May 3 venues kami. Yun, di naman namin masyadong pinopromote kasi gusto namin mag-practice ng jokes. Ang nakikita nyo, kahit sila Jokoy, Dave Chappelle, kung mga komedyante sa mga professional, nagpa-practice sila. Ang nakikita nyo lang yung finished product. So pumupunta kami sa mga isang venue na para i-try yung joke. Pagka natawa, uy, okay yun. Pag hindi, aayusin pa namin. Hanggang sa, ang makikita nyo na yung finished product doon sa mga paid gigs, yung may bayad. Pero syempre, Sir Alex, di ba? Kayong mga stand-up comedian, meron kayo yung mga bentang-benta na mga jokes. Oo. Na paano nyo naiiwasan na minsan hindi na masyadong gasgas yung mga jokes na ginagamit nyo? As much as possible, may shelf life lang yung joke. Halimbawa, uubusin namin 3 months yan. Habang iniubos namin 3 months, nagsusulat na kami ng bago. Tapos, may mga seasonal na joke, meaning may pampasko, may pang, mapapahinga yan, tapos babalik na naman ng Pasko. O kaya, papahingay mo muna yung joke mo, gawaan mo. Kailangan padami yung joke mo para paiba-iba ng mga set mo. Pwede ka namang mag-ulit, pero matagal mo nang ginawa ulit, babalik lang. Pero dapat patuloy yung paggawa mo ng bagong jokes. May mga may mga jokes naman na talaga may isip ka na latest lang eh. So, at saka kung ano yung current situation dalagyan mo nun, applies, current. diba? Oo. Haluan mo ng current, haluan mo ng seasonal, haluan mo na isang point of view mo. Experience mo sa buhay. Umabot na ako sa ganun. For example, nakagawa na ako ng joke na butong pakwan lang. Kumakain ako sa butong pakwan. Nakaisip na ako. Sabi ko, yung butong pakwan, pag kinain mo, alam mo, adik ka na pagka putining bibig mo. Tapos napansin mo, pagka kumagat ka ng butong pakwan, pag nadurog siya, hindi ka papayag na hindi mo makuha yung mga... Correct. Kasi parang nabawasan yung kinain mo, di ba? Pero pag buo, proud na proud. Kapag lumabas yung buo, parang, tapos nakita ko, sa sobrang adik ko na sa butong pakwan, meron ng butong pakwan sa Lazada na skinless. Ah, talaga? Nabalatan na. So, ibig sabihin, ang tindi ng self-control ng gumawa nun. Yung pagkagat niya, hindi niya kakainin niya, tapos ipunin niya para mabenta niya. So, meron nun sa Quezon City na pabrika ngayon na gumagawa ng nakaupo sila. Kasi mga naiisip kong joke. Yung samgyup, pag kumakain akong samgyup, bilang mapapatigid ako, nakakatawa yung samgyup kasi, alam mo, may problema ka. Tapos nagluluto tayo ng samgyup, tapos naglalabas ka ng problema mo. Ang tindi nun, di ba? Kasi iniintindi, masusunog na yung baboy, hindi mo siya maistorbo. Talaga, papatapusin kita. Talaga ba? Tapos yun, tapos ako kakainin yung, di ba? So, ang dami talaga na simpleng bagay na nakakatawa pagka dineliver mo. Of course, may may technique naman ng mga jokes eh. Merong mga workshop akong ginagawa dyan, Nagtuturo ka na rin? Nagtuturo ako. Wow. Stand-up comedy workshop, not only for stand-up comedian. Katulad yan, may police, baka uli. Siyempre, i-ignore natin yan. Narinig ng mga tao. Ano kaya may police na yun? Ganito kami ka-professional. May emergency ngayon, pero tuloy ito. Tapos yun, may workshop ako. Gusto mo mag-stand-up, okay yun. Pero may mga pupunta for business, for sales. Kasi ibang humor. Humor sells. Ibig sabihin, pag nag-inject ka sa speech mo ng humor, makikinig yung mga tao. May iba naman, gusto lang din na maging nakakatawa sa tropa. May ganon? Oo. Nagpunta ako, Alex, kasi hindi ako iniimbita sa mga birthday. Kasi corny raw. Seryoso yan? Oo. Malalaman mong iniiwasan ka ng mga tropa mo. Pag may GC na sila, nawala ka. Wala ka! Yung good morning ka ng good morning, ang dahil mo ng calls, walang sumasagot, ikaw na iniiwasan. May mga ganon. Saan ba yan? Saan ba yung group? May mga pumunta dyan? 9 to, parang 6 hours yung workshop. Tapos yun, tuturuan ko kayo ng structure, kung paano. Kasi ang lahat ng jokes, meron yan premise, setup, punchline. So after nung workshop ko sa'yo, magiging sobrang nakakatawa. Masyado na babulahin kita na, magiging nakakatawa ka, pero matututo ka ngayon na maging yung malaman yung basic. Matututo ka ng yung basic. timing. Timing. Oo. Kasi hindi naman lahat ng jokes ay dahil sa pagsasalita. Ang jokes ay sa paikinig. Oo, tama. Kaya ka natututong mag-joke kasi naikinig ka. For example, ako meron akong isang event. Hindi naman ako pupunta doon na handa na yung joke ko tapos hindi na mababago yun. Minsan, pagtingin ko sa mga tao, inaayon adjust mo ko rin. yun. Pag marami akong ipon, adjust ko yun. Minsan, naikinig ako ng mga kwentuhan. O gulat sila. Nagamit ko yung pinagkukwentuhan nila. So, yun yung comedy is listening ha. Comedy is listening also. May napanood ako, Sir Alex, na skit mo. Ka-crowdsource ka na rin, di ba? Oo. Meron kayong Chinese. Si Jonathan na sinabi mo, mayaman yan. Yung pagka-Pilipino, mahirap, di ba? Oo, may mga ganun ako na palimbawa, nagsabi ako na 100 pesos ako dati, nagbabayad ako 100 pesos, Thanksgiving. Ang gusto kong i-target, yung mga mahihirap kung na hindi ma-afford yung mga 1,000. Nag 100 pesos na ako na fee. Pinasok pa rin ako ng mga Filipino-Chinese. Kaya nung kinausap ko sila, pinatulan nyo tong 100 pesos. Bawat upuan na inuupuan nyo, isang mahirap ang naagawan nyo ng upuan. So, loloko-lokohin ko lang sila. Nagka-crowd ako. Observant ako kasi I listen, I observe. For example, may dalawang babae.
Patapos na ako sa set ko. Hindi ko malaman kung paano ko tapusin yung set ko. Dumay yung dalawang babae. Nagmamadali silang palabas. Sabi ko, saan pumunta? Sabi ko, hindi naman nagustuhan yung joke ko. Hindi. Sabi ko, ano, ganyan ang suot nyo. Kala hindi ko yung makikita. Kasi naka-green at naka-yellow. Buti man lang sana naka-black kayo. Hindi ko yung mapapansin. Green ng yellow. Bumalik kayo dito. So sabi ko, taga saan kayo? Quezon City. Dahil sa Quezon City, nakapag-joke ako ng... Kasi sa Quezon City, ko, alam mo mga Quezon City, sa Amerika, pag malala pag Pinoy ka, pag nagsalubong kayo, di ba? Ano ka? Taga saan ka? Quezon City? May kilala kang Mike Chua? Akala nila ang liit ng Quezon City. Doon ako na-ed ngayon. Pala, yung dalang babae na yun, nagkwentuhan kami later. Magpapasuso na siya ng anak. Bagong panganak siya. Magpapump na siya ng ano. Kaya siya may nagmamadali. Katawang-tawa siya sa akin kasi tumutulo daw yung Tumutulo siya ngayon, tumutulo ngayon yung gat. So yun, basta ako, ang lagi kong ruling, lagi may nakakatawa sa paligid. Pero kailangan mo na ng time. Sir Alex, alam naman natin na kapag stand-up comedian ka, yung appeal mo sa babae, iba. Andun na ako. Nag-exit ka na ba dun sa dating mong buhay na, alam mo yon? Hindi, ang problema, nagkapera ako. Nagkaroon ako ng tsura. Kaya... So, ang hirap pala kung ibong gumbay na nakakatawa at na may tsura. Hindi. Hindi. Ano naman, pagka may asawa naman ako, declare ko naman may asawa ako eh. So, pagka may mga umahanga-hangang ganyan, iniisip ko na natatawa lang sila sa akin. Mas maganda naman yung gano'n eh. Ano-ano lang. Pero pagka pinasukan mo yan, mahirap. You know and you have learned to say no. Hindi na nakakatawa. Pagka naging totoo na yung ano mo, kaya ka nga na nagkakaganon kasi, kaya ka kasundo mo yung asawa mo sa joke na yun. Kasi, ganun pa rin yung enigma mo. Na, totoo ba to o hindi? Kaya alam, pag may lumabas na dyan na totoo yan, hindi ka na makapag-joke. Correct. Kaka-cancel ka na. Ay, alam mo yung asawa ko, pinagbibintangan ako, may sisigaw lang dyan. Totoo kasi babaero ka. O, di tapos na yun. Oo, no? Yung sarap-sarap na material ng pagiging may asawang parang under ka o kaya may asawa kang may topak. Pero under ka ba, Sir Alex? Hindi, sumusunod lang ako sa kanya. Ayoko lang ng may gulo. Iba yun sa gusto lang ng peace. Kasi di ba mahirap kasi mahirap kaaway ang babae. Hindi mo talaga matatalo. No? Totoo naman talagang historical kayo Oo, di ba kasi lagi namin binabalik nanonood talaga. Oo, lagi talagang wala talagang panalo. Wala talagang panalo. Laging may date yan, kumpleto. Kahit panalo na ako. Sabi ko, ikaw na nga nakabangga ng kotse. Ikaw pagalit. Sabi niya, oo, kotse lang yan. Pero ikaw, natatanda mo ba ginawa mo? Naman nakakatakot eh. May date pa. Di ba matandaan? So, lahat yun nangyayari sa totoong buhay. Sobrang nakakatawa yung family life pagka nagpo-post kang. Mga anak ko naman ngayon ang pinagkukuhanan ko ng ano. Yung mga anak mo, Sir Alex, meron sa tingin mo susunod sa ano mo? Wala. Ayoko rin eh. Kasi parang hindi sila ma-pressure, parang hindi ma-compare. Di ba, Michael Jordan, pag may anak, so different fields sila. Gusto ko, merong isa, ang anak ko, isa nasa office. Yung isa naman, ito nagbabanda. Kasama ko siya sa show. Sa birthday show ko, kasama ko yung bunso ko, 17 years old. Yung bunso ko ang nakakatawa kasi gusto magbinata kagad, yung mga 17 years old. Nagpupunas ng minoxidil dito. Dito para magbalbas. Napansin ko na lang. Sabi ko, ba't may palpas ka na? Daddy, naglalagay ako ng minoxidil para tubuan. Galit na galit ako. Sabi ko, ginagawa ko rin yan Ba't di yung may epekto sa akin? So yun, maraming ginagawa yung mga kabataan ngayon na nakakatawa rin. Sila naman ngayon ang source ko. So sila makita, namimiss ko na sila. Papatayin ko lang yung wifi. Maglalabasan yung mga yan. Di ba? Matataranta pa. So maganda na mga ginagawa ko. Pero 10 years ang gap nilang dalawa. So meron akong millennial, meron akong Gen Z na to keep me updated. Sir Alex, sa lahat ng success na natatamasa mo ngayon, syempre, hindi naman overnight to. Ang dami mo rin pinagdaanan, hindi naman ganun kabilis. What are you thankful for? Bago maging thankful, di ba, ganyan yung narinig natin kay Carlos Yulo Si Carlos Yulo, nung nanalo ng kakatumbling niya ng gold, tapos binigyan ng mga marinig mo ngayon, sana tumbling na lang tayo ng tumbling. Hindi nyo alam yung pinaghirapan ng bata. Hindi nyo harap kung anong sinakripisyo niyang gimmick para magtatatumbling yung body na katawan. Ito nakikita natin lagi sa mga success ng kahit sino. Hindi siya overnight. Hindi naman hindi niyo ko nakikita nung halimbawa nung nagsi-start ako, may beat part ako sa teleserye. Yung sitcom ko na nagusulat ako, tricycle driver ako. Alam naman natin ang pag hindi ka magiging real talk tayo, pag hindi ka big star. Wait ka sa call time mo. Call time mo ng alas 8 ng umaga, isasalang ka ng alas 10 ng gabi. Pero lahat 'yon kinuha ko as learning process. Kasi hindi ako nag-give up. Sabi ko, alam ko ito yung proseso para ayoko ng shortcut Kasi ang shortcut hindi mo may feel yung hindi mo makakasundo yung mga prod. Totoo. Ang pinakamatindi sa lahat, natutunan ko dapat kasundo mong lahat. Kasi yung mga prod na nakikita mo ngayon, magiging executive producer. Totoo. Magiging boss mo yan. Boss mo yan. Tapos pagkatapos nun, maalala ka, napakabait mo. Kaya ako, mula nung pumasok ako, wala naman akong apelidong artista Kundi pumasok ako, na-discover ako sa isang bar. Tapos Kalye apelido ko. Ang ginawa ko, on-cam nga ako host. Pero kasi ako isang writer ng joke ko. I write my own jokes. So alam ko ngayon mag-write. So habang pag walang opportunity on-cam, off-cam ako. Kasi ako ngayon yung nasa writer. Alam ko ngayon yung feeling ng yung writing. Alam ko yung hirap.
develop. So, naging nagdidirector ka. Nagdirektor ako sa Regal. Tapos, pag umarte naman ako, nasa harapan, naramdaman ko yung on-cam, off-cam. Alam ko yung, hindi ako pwedeng maghalit dito dahil mga writer din ako eh. Pag writer naman ako, naiintindihan ko yung artista kasi nag-aartista rin ako eh. So, nakatulong sa akin yun. Pero ang isa talagang natutunan ko is paikisama. Pwede tayong equally maging talented eh. Pero pag ikaw hindi ka nakisama, yung taong hindi mo pinaksamahan can give you the opportunity. Ayun yung mga taong nasa deck, yung PowerPoint deck ka. Ito po yung pinipropose namin na character. Ito po si Alex Calia. Masama ugali niya, tanggalin mo nga yan. May ganun. Totoo, meron. Dahil may ganun kaming dahil nagrepresent din ako. May ganun na, wag yan eh, mahirap katrabaho yan. Matatanggal ka dun sa sa stage na development pa lang, proposal. So, ang success ko is, siguro, hindi ako nagmakalimot dun sa mga tao na ko lagi akong, so nakakalabas ako sa ABS, GMA, TV5, wala tayong, pag nakakarap ko, naglipat-lipat na, nagsara yung ABS, naglipatan lahat ng mga crew, makikita mo sila sa ibang mga projects, ang tingin nila sa'yo, tuwa, Alex, appear. Ganon din sa stand-up comedy. May mga tumulong sa akin para makarating. Ngayon, ang ginagawa ko, I'm paying it forward. Tumutulong din ako. Talent mo rin, no? Saka hindi lahat ng opportunity hanggang ngayon, gutom ako. For example, real talk tayo. Ay ko dito, pwede naman ako magsabing, hindi ako available. Pero lagi kong iniisip na it's an opportunity to create new market. So, hindi pa rin ako tumatanggi sa lahat. So, Sir Alex, yan bang mapapayo mo sa mga aspiring stand-up comedian? Hindi na sa aspiring, kahit nasa kang larangan, walang maliit na hindi importante. Pero wag kang alayo sa core mo. Meaning, hindi talaga ako umalis sa comedy. Meaning, kahit writer ako comedy, artista ako comedy. Wag kang papasok doon sa isang bagay na hindi ka expert kasi matatalo ka doon. For example, hindi ako nagpaka-seryoso sa pag-artista kasi alam kong hindi ko court yan. Stand-up ako. Pero nag-aarte ako. Pero alam ko yung alam ko kung saan ako doon. Kung saan kang level. Pero pagdating sa stand-up, dito tayo maglaban. Medyo basketball court ko to. Pero kailangan ko to para sa tulong, sa exposure, ma-promote ko yung mga ginagawa ko sa stand-up. Ang sa mga aspiring dyan, para lahat ng gagawin mo kailangan going to your goal. Huwag kang magsasayang ng mga effort na alam mo namang, for example, a-appear ka sa isang fashion show ako. Alam kong hindi siya makaka-help dun sa kailangan comedy. Ang comedy kasi pag stand-up mo, you're only good sa last performance mo. It's always hindi ako lumalaki ulo kasi there's always another day for another challenge. Parang ganun. So, yun. So, hindi na ako nagbabago ng attitude. Hunger. Wala akong naririnig sa yung na lumaki yung ulo mo or ano. Hindi, talaga ako. Alam ko napakadali lang ng mundo natin. Lahat ang fame, no? Sir Alex, last question ko. Sino sa tingin mo ang susunod sa yapak mo? May nakikita ka ba sa mga natin yun? Meron sa comedy crew, magbibigyan lang ng... Alam mo, ang nakakalungkot lang sa Pinoy, hinihintay ka nilang maging super successful bago ka nila i-acknowledge. Di ba? Yung napapanood ko nila dati. Kaya pa dyan, pinapanood ko yun dati ngayon. Sikat na. Sana supportahan natin yung mga tao na nagsisimula. Kahit ano pang larangan yan. So, katulad ko sa The Comedy ko, may mga... Kaya ako laging nasa headline. Ako yung taga-hatak. Pero may naka-line up ako na 5 under. Ang gusto ko pag uwi mo, hindi yung galing ni Alex, no? Okay na ako doon. Gusto ko paglabas. Galing ni Alex, pero ang galing din 3. Yung 2, may improvement pa kailangan. Gusto ko honest, pero yung 3 papanoorin ko. Yun ang magiging domino. Pagbalik, yung 3 na napanood natin, meron na silang solo show. Sundan natin, yun dapat yung proseso. So, si Mac Navarez, si Israel Benobra, si Yuki, si Jeps Galion, si Marlon Tapalord, nakasama ko ngayon. Yan ay may mga potential talaga sila. So, and where can we watch you, Sir Alex? Invite them. Ang aking malapit na yung birthday show ko, ginagawa ko to yearly para magbigyan ng parang birthday gift ko sa mga kasama ko sa The Comedy Crew. And October 4 and 5, may Bang Theater sa BGC. October 11, Music Museum sa Green Hills. October 12, Insular Life, Alabang. Tapos, ticketworld.com.ph. At mapapanood nyo kami almost weekly sa iba't ibang venues. 19 East, District 1, BGC. Tapos, meron kami sa 70s Bistro. And makikita nyo kami sa mga podcast namin, Good Times with Mo and Punchline with Alex Calleja. And yun lang yung website namin, alexcalleja.com and thecomedycrew.com. Tingnan nyo yung mga ibang mga komedyante. Lahat sila puro may potential. Guys, sana supportahan natin yung mga bagong pausbong na stand-up comedian na under kay Sir Alex. And nagpapasalamat ako sa iyo, Sir Alex, kasi sobrang binigyan mo ako ng pagkakataon na mas makilala ko on a deeper level
Na medyo nasashy ako kasi parang fan mode on ako. Mas lalo. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Bukod dun sa lesson na to, nakakita ko kasi 1990. May mga gustong-gusto ko mga artista na hindi mo akalain na makakasalimuha mo sila. So yung mundo, natutunan ko rin, huwag kang mag-give up. Na may mga gusto kong ma-achieve na makikita mo ma-achieve mo ngayon. May iba matagal. Pag hindi mo pa na-achieve, ibig sabihin hindi pa tapos sa buhay mo. Correct. Tuloy pa. Katulad yan, fan nga ako ng May Minamahal. Like, ito talaga yung kwento. Dito talaga ako nagpaka-corny ng May Minamahal. Nagpunta ako sa sinihan, tapos magkabarkada kaming lalaki. Kaming dalawa na doon, kaming lalaki kasi fan kami ni Aga. Kinilig kami sa sitwasyon. Tapos, siyempre, trio pa kayo. Si ikaw, si Rufa. Yes, Carmina. Si Carmina. So, yun, mga fan talaga ako. Tapos ngayon, ini-interview. Tapos ngayon, sabi mo, natutuwa ka sa akin. So, very surreal din tong sitwasyon sa akin. Kasi, ibig sabihin, ang mundo talaga ay tuloy-tuloy lang ng ikot. Oo, tsaka maliit lang talaga ang mundo natin. Hindi imposible na magkita-kita talaga tayo, di ba? Yeah, kaya dapat pangalagaan natin yung relationship. And ang one thing din na natutunan ko sa conversation natin, Sir Alex, nothing is permanent, only change. Anything can happen tomorrow. That's why you have to keep on learning new things and be open and be generous sa mga taong nakapaligid sa'yo. Akala ko isang natutunan mo. Isang natutunan ko, gwapo ka pala sa personal. Pero hindi tayo. Pwede na! Hindi tayo dumating doon. Papunta na ako sa highlight to. Pwede, Sir yung Alex. Kasi iba yung charm mo eh. Sabi ko nga, pag mga komedyante talaga, may certain charm kayo, no? Appeal. Hindi, ang unfair dito, nung nakita kita, maganda ka pa rin ngayon, ako, pabulok na. Hindi, Sir Alex. Alam mo yung kailangan ko pa maging komedyante para magkaroon ako ng appeal. Ikaw pa, kailangan mo lang kaming icon. Okay na ako. Salamat, Sir Alex Calleja. Oh, salamat. At si Marlon. Mag-hi tayo. Marlon, hi! Dito ka. Dito ka, mag-hi ka, Lon. Nung in-introduce siya ni Sir Alex kanina, nagloka ako sa Sino kamukha mo? Ito ito medyo pwede niyong gamitin to. Ito si Marlon, matagal siyang gusto mag-try ng stand-up. Kaya lang, maka-cancel siya kasi ang ginawa niya, siya si Jesus. Sabi ko, religion yan, mahirap yan. Di ba may mga cancel culture. Yung material niya, ang ginawa ko, tinulungan ko siya. Tumatawag ko sa kanya umaga, i-write natin. Ang dati, siya si Jesus. Patay tayo dyan. Ito ginawa ko ngayon. Kamukha mo si Jesus. Kamukha ko po si Jesus. Mahirap po pag kamukha ka ni Jesus. Ayaw ko po niyan kasi ayaw ko po maka-open ng mga tao. Mahirap po ang buhay na maging kamukha ni Jesus. Akala nyo ba? Minsan pupunta ako sa hardware, bibili akong pako. Tatanungin ako, para sa inyo po ba? Minsan naiinis ako. Tapos sabi niya, di ba sa Tondo, kapag tritipan ka, babatuhin ka ng bato. Yes. Ako, pag nasa Tondo ko, binabato ko bimpo. Mga ganon, nire-write ko na parang yung experience na nakamukha ni Jesus, ang problema niya. So ngayon, maganda na. Nagtatawanan na yung mga tao kasi pinapakita niya yung buhay niya bilang kamukha. Ano pa yung isa mong ginawa? Yung girlfriend niya raw na hindi pinopost yung niya. Pinost daw yung picture niya. Ang dami nag-comment, amen, amen, amen. So yun yung mga pinag-usapan namin na joke niya. So, sa pagsusulat yan kung paano maging isang offensive to acceptable. Yun ang ginagawa kong mga guidance. Ngayon, nakakapag-perform na siya kung saan-saan. Yeah, sana we get to watch you also. And thank you for mga katulad mo na Sir Alex. Nga sabi ko nga, hindi generous sa mga taong katulad niya na gustong itry yung mundo niyo. Na ibang mga nag-open mic sa amin, konting tweak lang. Pwede ka naman magpatawa ng, ewan ko, siguro may mga gusto silang mga dark jokes, pero hindi pwede ka magpatawa na hindi ka makaka-offend ng tao. So, nung pinapanood ko, pag nanonood ako ng mga komedyante, pagbaba nila, sa kausapin ko, alam mo yung binitangan mo na medyo foul yun. O kaya, may kamukhang joke yun, iwasan natin. Ayaw namin nangungopia. Oo, no? Kasi, di ba? Oo, kasi pinaghirapan, respeto yun. Saka ayaw namin tinatagalog yung English, tinatagalog. Alam ko yun. Malika, joke ni yan, tinagalog mo lang. So, minomonitor namin para doon pa lang sa grupo namin. May check and balance. Para paglabas. Kasi, nagbabayad yung mga tao. Totoo ang comedy kasi, minsan sinasabi nila, corny. Hindi natawa eh. Hindi pa pwede yan. Pag singer ka, pumuyok ka. Di ba pag may concert, pag pumuyok, di ba mabilis pumuyok o kaya harang yun, di ba? Ngayon, pag komedyante ka, pag hindi nakakatawa, harang yun. So, dapat hard-earned money ng nanonood. Ba't bakit hindi natawa? May dahilan ka na, hindi sila natawa eh. Corny ako eh. Ang corny sa akin, katumbas yun ng sintonado. Hindi acceptable ang sintonado sa concert. Nagbayad dyan. Kailangan lagi tayong nasa tono. Yan ang talagang concern ko. Salamat, Sir Alex, ha. And sana dun sa birthday concert mo makapanood na ako. Ka, kasi may last time, naman yung seat. Congratulations in advance. And sobrang, Sir Alex, thank you for guesting in my YouTube channel. Talagang magpapapicture ako sa'yo. Ganda ng mata mo. Ganda naman nawawala ako sa paggawa. Hindi siya makatingin na diretso sa akin. Marupok ako eh. Ladies and gentlemen, Sir Alex Calleja. Yay!